Kung isa ka rin sa mga naghahanap ng pwedeng pasyalan ngayong tag-init ay baka magustuhan mo ang lugar na aming pupuntahan. Mula nga dito sa Realport ay sumakay kami ng Roro para mapuntahan ang bayan ng Pulillo. At para nga masulit namin ang galang ito ay nagdala kami ng mga motor para maikot na magandang lugar doon. Ayan mga kaga, dito nga pala tayo sa itaas. Dito nga pala yung mga passenger sa taas at yung mga kargamento, mga sasakyan ay nandyan naman sa baba. Bali ito nga pala mga kaga yung itaas yung maganda yung mga upuan. Mataas yung sandalan kaya talagang makapag-relax ka rin habang nasa biyahe. Makalipas nga lang ilang minuto na yung paghihintay, mag-uumpisa na rin ang paglalayag ditong Roro. Mahigit 2 o 3 oras din ang magbibiyahe papunta roon, depende na lang sa kondisyon ng panahon. Kapag mahangin at maalon ay mabagal lang talaga ang magiging takbo nito. Ayan na mga aga, nanakbo na itong ating sinasakyan. Ito nga pala Star Horse, so biyaheng rin yan, biyaheng Pulillo rin yan. Tinanghali na rin tayo ng alis mga aga at medyo natagalan din ng konti sa paghihintay ng mga pasahero pa. Ito no. Yung isa, yung tabi. Pagkalabas nga namin ng sabangan ng Real ay mabilis na ang takbo nitong Roro dahil maganda naman ang panahon at kaya magiging maganda rin ang takbo ng ating biyahe. Ayan mga aga, ito nga pala yung isla sa tapat ng Realport. Napakarami din na naliligo dyan kapag mismo kasagsagan na ng summer. Shoutout ko nga pala yung kaibigan ko kay Boss Ryan sa Turno. Diyan, alam ko dyan sila naligo nung nakaraang summer kasama yung mga kaibigan niya. Ayan, grabe mga aga. Litag na litag ang bundok ng Sierra Madre. Napakaganda kasi nung araw ngayon. Kaya sa tingin ko maganda rin yung ating magiging biyahe dahil tahimik naman at payapa ang panahon. Sana hanggang pagdating natin ng Pulillo. Makalipas nga lang ilang oras na ngayong pagbibiyahe, andito na kami at tanaw na namin ang isla ng Pulillo. Sa tinagal-tagal nga naman ng panahon ay ngayon ko lang mararating ang bayang ito kahit pa ako ay pinanganak dito sa bayan ng Panukulan. Wow. Lapit na. Yung malalang isda. Mga aga, nandito na tayo sa bayan ng Pulillo. Ayan po, 3:02 ng hapon. Nandito na tayo. Tagal din. Ito na. Baba na. Tinatas na po yung rampahan. Iba talaga ang pakiramdam kapag ngayon mo lang mararating yung isang lugar na nakakaba na hindi mo maipaliwanag. Sa wakas mga aga, ito ang unang pagkakataon na lalapat ang ating gulong at paa dito sa bayan ng Pulillo. Kaya nga pala bumaba ng ating kasama si Boss Gary. At ako naman nandiyan pa sa may likodan. Nahuli ng konti dahil mayroon pa tayong inayos sa ating motor. Ayan ang mga aga. Ito ang pagkakataon na unang beses na mararating ko ang bayan ng Pulillo. Pagkababa nga namin dito ay inayos lang namin ang aming mga gamit para maikarga sa aming motor at didiretso na kagad kami sa aming tutuluyan na resort. Pagkatapos nga namin iset up ang aming mga gamit ay hindi na namin pinatagal at kami ay magbabiyahe na para marating namin ang aming tutuluyan na resort. Dahil ayon sa aming pagtatanong ay malayo-layo para dito ang Barangay Sabang na aming pupuntahan. 3:00 na nga ng hapon kaya nagmamadali kami na marating ang lugar na yon para naman makapag-asikaso at makakain na rin. At isa pa dahil bago kami sa lugar na ito kaya syempre mahirap na nagabihin kami sa biyahe. Dire-diretso lang naman daw ang kalsadang ito ayon sa amin na pagtanungan kanina doon sa may pantalan. Sangahan na ang kalsada sa parting ito at ang sabi, huwag kaming kakaliwa dahil ang daang ito ay papuntang Panukulan at Bordeyos. At ibig sabihin ay tatawid lang tayo sa kabila nito. Pagdating namin sa tapat ng arkong ito ay nakita na namin ang sementeryo na tugma sa sinasabi ng lalaki kanina na una naming napagtanungan.
Nagpatuloy lang kami sa pagtahak ng kalsadang ito at kampante na tama ang aming dinadaanan. Kaya sa mga makakapanood ng bidyong ito ay maaari nyo sundan ng bidyong ito hanggang sa marating nyo ang Barangay Sabang. Magkakatabi lamang daw doon ng magagandang resort na pwede nyo pag-stayan pagpunta kayo rito. Excited na ang bawat isa sa amin na marating ang aming pupuntahan. Kaya naman habang dumadalang ang kabahayan ay bumibilis na bumibilis ang aming mga takbo. Pagdating mo sa parting ito ay medyo mapapahataw ka ng bahagya dahil kukunti ng bahay. Kaya malamang ay walang aso rito. At pag abanti ko nga lang, aba, ay mali pala ako dahil may isang aso na nasa gitna pa mismo ng kalsada nakatambay. Kapag babiyahe ka talaga sa probinsya, ito ang pagkakaingatan mo na baka may tumawid na aso. Dahil panigurado kapag ito ang nasagasaan mo ay simplang aabutin mo. Sa ilang beses kong experience ay kahit anong tigas ng braso ko ay laging halik sa kalsadang inaabot ko kapag aso ang nasagasaan ko. Kaya ang tanging masasabi ko sa mga kapwa ko nagbabiyahe na gamit ay motor ay lagi po tayong mag-iingat at laging alerto. Napakasarap ding tahakin ng tuwid na kalsadang ito na nasa pagitan ng Palayan at Niugan. Kaya panigurado, magre-relax ka rito. Sariwa ang hangin, tahimik, malayo sa namang gulo at ingay ng mga kapitbahay. Ilang minuto na nga ang aming pagbabiyahe at wala pa kami natatanaw ng dagat kaya naman mas binilisan pa namin ng kaunti ang aming pagpapatakbo. Napakaganda rin pala ng mga kalsada sa lugar na ito kaya naman mag-i-enjoy ka sa inyong biyahe. Maraming puno, tahimik at sariwa ang mga hangin na hampas sa inyong mga mukha. Hindi pa rin masyadong karamihan ng mga sakyan sa lugar na ito kaya naman makakapagpatakbo ka ng medyo mabilis-bilis. At kung umabot ka sa parting ito ng aking video ay nagpapasalamat ako at humihingi ng konting suporta na kahit isang like lang ay pinagpapasalamat ko na. At abangan nyo na lang po ang karugtong ng video ito. Maraming salamat at ingat po kayong lahat.